Pag-usapan po natin tuberculosis, okay? Kung di nyo pa alam, marami sa Pilipinas may TB. Common to sa atin. Kaya kami laging, may duda kami lagi. Kahit sino, mayaman, mataba, payat, pwede magka-TB. Pag meron kayong kakilala, inuubo ng matagal, may sintomas, parang hindi maintindihan yung symptoms, pa-x-ray natin. Kasi nasa top 3, top 4 countries tayo na may TB. Huwag natin mamimiss ito. Ayan po, i-explain ko sa inyo. Ano warning signs, bakit kailangan mahuli agad ang TB para hindi masira yung bagay natin. TB, top killer sa Pilipinas, infectious killer. 70 namamatay araw-araw sa Pilipinas sa tuberculosis. Every year, ganyang karami. Ano ang TB? Bacteria po siya. Mycobacterium tuberculosis. Usually sa baga siya. Isang x-ray, makita mo nagtatago siya dito sa taas ng baga. Pero hindi lang baga ang tinatamaan niya. Pwede siya lumipat. Pwede siya sa utak, sa buto, sa tiyan, kumakalat siya. Nagagamot ba ang TB? Ang good news, nagagamot. Kaya lang, matagal siya gamutin, 6 to 9 months. Yan ang problema dito sa bacteria na to. Oo, matagal gamutin. Hindi siya katulad ng tonsils, tonsillitis, di ba? 1 week, inom ka ng antibiotics, mako-cure na siya. Meron kang UTI, 3 araw lang, gagaling na yung bacteria sa UTI. Pero ang TB, kahit uminom ka sang buwan, kulang pa. Gusto niya 6 to 9 months, usually minimum. 4 na tableta yan, maraming tableta, araw-araw mo iniinom for 6 to 9 months para lang maubos siya. Maubos. Okay? Dalawang klaseng TB. Ito hindi rin alam ng kababayan natin. Ang alam lang natin yung active TB. Active yung, di ba yan yung alam niya, payat, umuubo, may lagnat, di ba? Halatang, di ba, yung nakaganon lagi. Pero hindi lang yun ang TB eh. Ang active TB, sa isang estimate, more than 1 million sa Pilipinas, around 1% or more, ang may active. Ibig sabihin, nagkakalat talaga siya. So, pag active, hindi nagagamot, pwede siya talaga makahawa. Makakahawa sa matanda, sa bata. Delikado po, di ba? Kaya kailangan nga maggagamot. I-explain natin. Pero, ang hindi natin alam ng karamihan, may latent TB. Yan ang hindi alam ng marami. Kahit ako, nung bago ako, nang tataka, ano tong latent TB? Pero yan ang payo ng mga pulmonologists, ang latent TB, nakatago lang na TB. Okay? Kung sinabi ko around 1 million may active TB, ilan na may latent TB? Magugulat kayo sa numbers. May estimate na 50% of Filipinos, that's 55 million. May isa pa nga nagsasabi na-interview ko dati sa study niya, 90%. May lugar 90%. So almost all nagkaka-latent. Sa ibang bansa, wala sila nito. Konting-konti. Sa Amerika, very, very few. So, bakit ang dami? So, pwede kayo, pwede ako. Ano ang latent TB? Yan ang mahalaga. Kasi hindi natin alam kung meron tayo nito eh. Hindi naman tayo skin test eh. Ang latent TB, ang TB natin, nakatago lang sa katawan. Pero, tulog siya. Hindi siya kumakalat, hindi ka nakakahawa, wala tayong sintomas, wala makikita sa x-ray, pero pag ginawa ng skin test, meron pala nakatagong TB. So, anong ibig sabihin ng latent TB? Nakatago. Pag ang katawan natin, humina ang immune system, pag nagkasakit tayo ng madalas, pag nagka-HIV, AIDS, nagka-cancer, humina ang katawan, doon siya lalabas. Doon lalabas yung nakatagong TB, lalabas. Kaya kahit hindi ka na mahawa, basta humina yung katawan. Kaya sinasabi ko sa inyo, di ba? Uminom maraming tubig, matulog, kumain ng healthy, para malakas lagi immune system, hindi gumising yan nakatulog sa katawan natin. Maraming mga bacteria, virus nakatago lang eh. Biglang lalabas pag humina tayo. So, napakaraming may latent TB. Okay? Yung may active TB, ito yung nakakahawa. Ito yung bacteria. Ayan, oh. Tulad ng sinabi ko, 6 to 9 months ang gamutan. Ang tanong ba, nakakahawa siya? Yes, nakakahawa siya. Ang isang taong may active TB, ito yung may sintomas,
Makakahawa siya on the average 10 people per year. 10 ang mahahawa niya. So lahat silang may active, kailangan uminom ng gamot ng 6 to 9 months. Ang problema, ang survey natin sa Pilipinas, 33 sa 3 may active TB, isa sa 3 hindi iinom ng gamot. Hindi magpapa-check up. Wala lang, ayaw. Yung isa sa pangatlo naman, iinom ng gamot pero kulang. Siguro inom siya ng 2 linggo, 3 linggo, stop na niya. Yun ang delikado. 3 weeks mo lang ininom, 1 month mo lang ininom, tapos tinigil mo, tapos gumaling ka na sandali, babalik. Yan ang pwedeng tumapang yung TB. Magiging drug resistant siya. Mahirap mo na maggamot. At isa sa 3, ang umiinom ng tama na gumagaling. So, 2/3 hindi nagagamot. Kaya padami ng padami yung TB sa atin. Sa ibang bansa, alam ko, pag may active TB, I think kinukulong eh. Kinukulong, hinuhuli, hanggat hindi siya maggagamot. Forced eh, kasi nakakahawa. Sa atin, sa dami. Meron tayong libreng gamot. Alam ko, may libreng gamot tayo sa health center, sa TB. Kaya lang, kailangan babalik-balik ka pa eh. So, yung iba, walang pamasahe para bumalik. Meron pa nga directly observed therapy. So, ibig sabihin, yung magbabantay sa'yo, ang babantayan ka, titignan kung talagang iniinom mo yung tableta. Mamaya, tinatapon lang eh, di ba? Kasi, ang problema nga dito, may stigma. Yung taong may TB, hindi umaamin, hindi nagpapa-check up, tuloy-tuloy na hawa iba kasi ayaw nila mapahiya eh, in denial. Pero mabilis naman gamutin, 6 to 9 months, para hindi mahawa yung mga kasama sa bahay. Latent TB, palakasin katawan natin, kung meron tayo nito. Active TB, ito yung nakakahawa. Ano yung sintomas ng active TB? 8, okay? Hindi lahat may sintomas ha. May tao, mataba, healthy, may TB pala. Oo. Pero ito yung more common na pag may active, lalo na kung marami talagang bacteria do sa baga, umuubo ng more than 3 weeks. Pag lampas 3 linggo na ubo po ninyo, kung meron kayong nakikita sa bahay, kasama nyo, pa-x-ray na natin. Chest pain, pwedeng chest pain sa puso, pero ito chest pain sa baga. Kasi yung baga nasa dibdib din, baka humihinga, masakit. Pleuritic pain tawag namin doon. Coughing up blood. Siyempre, pag umubo may dugo, either hemoptysis yan eh, either TB o lung cancer. So, bad sign yan. Laging pagod, sabihin may infection sa baga. Night sweats, pinapawisan sa gabi. Ibig sabihin may lagnat yan. Afternoon fever, sa hapon nilalagnat. Loss of appetite, namamayat. Okay? So, anong causes? Yan, nakakahawa. Paano nahawa sa TB? Ano lang, laging kausap. Hindi siya isahan lang. Usually, kailangan matagal. Pero kung kasama mo sa bahay, let's say, si tatay, si nanay, may TB, o kung si lolo, si lola, pwede mahawa lahat. Kaya pag may isa sa pamilya nag-positive, yung mga kapamilya niya, kailangan magpapa-x-ray din para makita na wala sa baga, pag-ubo na hawa. Sa pagkain ba, kailangan ihiwalay? Actually, advice ng pulmonologist, mas maganda hiwalay muna habang hindi pa naggagamot. Pag ito yung pasyente, hindi pa siya naggagamot, hindi pa niya inumpisan yung 6 months niya, hiwalay mo na yung mga plato, pati kwarto. Pero oras na uminom na siya ng gamot, okay? Ang gamutan niya 6 months eh. Basta nakainom na siya ng at least 2 weeks. Kung gusto mo safe, 3 weeks eh. 2 to 3 weeks na siya umiinom ng gamot sa tuberculosis. Very religious niya, iniinom every day. After 2 weeks, mababawasan na tong bacteria, hindi na siya nakakahawa. Hindi pa siya magaling para gumaling siya 6 months. Pero hindi na siya nakakahawa. So, sundin yung doktor kung 6 months, sabihin mas konti lang yung TB. Merong 9 months, may 12 months na gamutan pa. Sino ang high risk? Kung may kasamahan ka sa bahay na may TB. Kung nabubuhay ka sa bansa, ayan, kasama tayo dyan, India, China, Indonesia, Philippines, common ang TB. High risk group, mahihirap, homeless, yan, nasa kulungan, nasa prison, yan, those who inject drugs, mahina immune system, may cancer, may HIV, yan, mas prone sila magkaroon ng tuberculosis.
nakatira sa nursing home, sa hospital, health workers, exposed din yung mga doktor. Smoker, mahina ang baga. Bukod sa baga, ito hindi rin alam ng karamihan kababayan natin, ang TB kumakalat sa ibang parts ng katawan. Oo, ito yung di maganda. Lalo na pag kumalat sa buto, Pott's disease, sobra sakit. May isang saint pinapanood ko buhay ng mga santo. Isang saint, maaga siya namatay, TB of the bones, tiniis niya. Pero saint siya. So, meron sa TB sa utak, may TB sa bituka. Kung ang sintomas sa stomach, yung pala, TB pala, pagtingin ng doktor. May TB pa sa liver, sa ibang parts, adrenal gland, bladder, at iba. So, laging high index of suspicion. Kung alanganin ka sa sintomas, may ubo-ubo, pa-x-ray na natin. O pag may masakit ang tiyan, may ibang problema, isipin lagi, baka TB kasi common nga sa atin. May TB rin sa bata. Okay? So, yung mga bata, pag nagka-TB, tawag dyan primary complex. Okay? Nahawa din. Okay? Nakakahawa din sila. Pero ang sintomas sa bata, minsan mas konti. Okay? A little less. Usually, bata, makita mo lang payat. Payat, tapos maraming kulani dito. Duda mo na may TB na yon. Tapos pag pina-x-ray mo, marami siyang kulani dito sa mediastinal sa x-ray. Tapos pag pina-skin test, namumula ng malaki. So, ibig sabihin, positive siya for primary complex TB. Maggagamot din yung bata for 6 months. Ito yung sinasabing pampalakas ng baga, bigyan ng vitamina yung baga. Pero actually, hindi vitamins sa binibigay sa bata. Ang binibigay sa bata, antibiotic, pamatay ng TB bacteria. Sinasabi lang vitamina para hindi nga makasakit sa damdamin. Pero basically, kailangan aminin natin, may sakit siya, nakakahawa siya, kailangan gamutin ng 6 months. Dapat nga maubos na itong TB Yan ang problema. Pero may stigma. Isa din naman, pag pupunta ka sa health center, yung iba ang complaint, hindi naman ako binibigyan ng matagalang gamot, baka 1 week lang ibigay sa inyo. So, alangan naman, balik ng balik yung pasyente every week, lugi siya sa pamasahe. Mas maganda, bigay mo na 1 month, 2 months, o 3 months. Primary complex sa bata, nakakahawa din, ayan po, sa pag-ubo. Paano malalaman? May skin test na ginagawa, okay? Merong x-ray, usually x-ray, basic. Okay? Merong sputum test sa plema, pero yung plema, hindi ganun ka-sensitive. Kailangan talagang dahak na dahak. Baka 50% na mahuli mo. TB, CT scan, chest x-ray, makikita yung tuberculosis. Usually, nagtatago sa taas ng baga ang TB, kung minimal TB, pero may TB na buong baga, kumakalat. Yun ang mas delikado. May TB na talagang sirang-sira na yung baga. Okay? Hindi siya cancer, nagagamot siya. Kaya lang, pag hinayaan mo yung TB, nakakalat sa ibang tao, at pwedeng masira yung baga. Hindi ka makakahinga, kulang sa oxygen. At yung TB, nagkokos din ng tubig sa baga. May pasyente ako noon, nahawa siya sa kasamahan niya, in a month, napuno ng tubig, kalahati, pleural effusion. Sabi ko, ang tapang naman ng bacteria na ito, pagkahawa sa kanya. From normal x-ray, naging napuno ng TB. Siguro mahina ang katawan. Okay? Ang treatment, 6 months to 12 months. Depende. Merong simpleng TB, mabilis magamot, pero merong drug-resistant TB. Yan ang delikado. Meron pa nga XDR, extremely drug-resistant. Ibig sabihin, ibang klaseng matatapang na gamot na kasi nga tumapang yung bakterya. Bakit tumapang yung bakterya? Kasi hindi nagpa-check up, kasi uminom lang ng konting gamot, hindi tinapos yung 6 months, hindi bumalik sa doktor, pabalik-balik, mapapatay konti yung bakterya, babalik na naman, palakas siya ng palakas. At pag lumakas na tong TB na to, pag nakahawa siya sa iba, malakas na matapang na klase na. Dito tayo takot. Okay? So yan ang gusto puksain sa buong mundo. Nasa top tayo, ayan mga countries na may TB. Okay, sana po nakadagdag kaalaman. Kung meron kayong kasamaan sa bahay, kung may isa nag-positive, x-ray lang. Mura lang naman x-ray. Tapos magpa-check up tayo sa pulmonologist. Siya ang bahala. 6 months gamutan, ang follow-up every month. Usually after 1 month, papacheck yung mga blood test para sigurado walang side effect. Okay naman yung gamot sa TB. Huwag matakot. Usually, sabay-sabay iniinom, walang laman ng tiyan.
kung yung doktor nyo na lang magmo-monitor. Mas maganda pa rin talaga patayin yung TB para lumakas yung katawan kasi meron tayong gamot dyan. Pag hinayaan natin, mas delikado. Sana po makatulong to sa inyo. God bless po.